Panahon na para magkaisa. Katambay, napansin mo ba? Ang balis natin magkaroon ng division ngayon sa pamilya, sa church, sa social media, sa bansa, sa mundo. Pero alam mo bang pinagpe-pray na yan ni Jesus bago pa siya mamatay? Real talk lang, ang dali natin masaktan, ang dali natin ma-offend, ang dali nating mag-cut off. Isang comment lang, away na. Isang misunderstanding lang, FO na. Or friendship over. Isang pagkakaiba lang ng opinion, cancel na. Kaya minsan, mapapaisip ka, ganito ba talaga dapat ang mga followers ni Jesus? Bago pa mag-suffer si Jesus sa cross, bago siya hulihin, bago siya mamatay, nag-pray siya. At alam mo kung ano yung isa sa pinag-pray niya? Unity. Hindi comfort, hindi success, hindi pagiging sikat. Pagkakaisa. Sabi sa John 17:21, that all of them may be one, so that the world may believe that you have sent me. Napansin mo yun, katambay? May dahilan kung bakit gusto ni Jesus na magkaisa tayo. Hindi lang para peaceful ang buhay. Hindi lang para iwas away. Kundi dahil kapag united ang mga followers ni Jesus, mas nagiging believable ang mensahe niya sa mundo. In short, ang unity natin ay testimony. Ang division natin ay distraction. Isipin mo, katawan mo, may mata, kamay, paa, iba-iba ang function. Pero pag nag-away-away ang parts ng katawan, hindi ka gagalaw ng maayos. Ganon din ang church, ganon din ang pamilya, ganon din ang community, ganon din ang bansa, ganon din ang mundo. Hindi tayo pare-pareho, pero hindi ibig sabihin kailangan tayong mag-away. Unity is not sameness. Unity is choosing love despite differences. Hindi ka agree, pero respectful. Nasaktan ka, pero pinipili mo magpatawad. May pagkakaiba, pero may grace. May correction, pero may love. Unity doesn't mean walang conflict. It means pinipili mo ang relasyon kaysa ego. At tandaan mo, katambay, masaya ang demonyo kapag divided ang believers. Pero powerful ang church kapag united. Bakit napakahirap ng unity? Kasi unang-una, may pride, may trauma, may past hurts tayo. At ito pa, last, kasi may ego tayo. Pero si Jesus, pinili niya ang cross para sa unity natin kay God at sa isa't isa. Kung kinaya niya magpatawad habang nakapako sa krus, baka kaya rin nating magpatawad sa kapwa natin. Kaya kung may kaaway ka ngayon, kung may tampuhan, kung may misunderstanding, baka ito ng reminder ni Lord. Ang unity ay hindi weakness, ito ay obedience. And when we choose unity, we reflect Jesus to the world. Imaginein mo, kung ang makikita ng mundo ay hindi perfect Christians, pero loving, hindi walang flaws, pero united, yun na yung prayer ni Jesus. That's the heart of God. So ngayon, katambay, let's choose Jesus. Let's choose love over pride, grace over ego, unity over division. Because when we are one, the world sees Jesus more clearly.